500 kilos eh. Araw-araw sold out yun eh. Ganon karami yung hinuhurno namin na baboy. Ito ang 100 pirasong lechon horno na araw-araw pinipilahan dito sa Binya. Lahat ng paninda ko sold out araw-araw. Pero bakit nga ba nag-trending itong sumisikat na lechona? Kasi kung hindi masarap, walang bayad. Lalaban ko yun sa ibang kare-kare. Kasi talagang iba yung lasa ng kare-kare kasi pagmamalaki ko talaga yun. 500 kilo ng lechon horno, combination ng kare-kare, dinuguan at sandamakmak na pagkain pwedeng pagpilian. Sugurin natin at tikman itong pinipilahang kainang matatagpuan dito mismo sa bayan ng Binyan, Laguna. Nauubos namin lechon sa isang araw, 300 to 500 kilos a day. Ganon karami yung hinuhurno namin na baboy dito sa kare-kare ni Balat. Yung kare-kare ko, lalaban ko yun sa ibang kare-kare. Kasi talagang iba yung lasa ng kare-kare kasi pagmamalaki ko talaga yun. Kung hindi masarap yun, hindi ako magsasalita ng pag hindi masarap, walang bayad. Yun yung pinaka-tagline ko dun sa kare-kare ko. Lahat kasi yung everyday bago. Hindi ako yung nagre-reheat lang. Hindi kare-kare ni Balat yung tira ngayon, titinda ko bukas. Hindi ako nagaganon. Lahat ng paninda ko, sold out araw-araw. Ako po si Eljan Layakan or tawagin nila Boss B or Balat. Ako po yung may-ari ng pwesto na po na ito. Nung kasagsagan ng kabataan natin, kilala din naman ako ng mga taga dun sa amin. So ang tawag talaga nila sa akin, Balat, kasi gawa nung nasa mukha ko. Tapos yung iba naman na nakakilala sa akin, tawag, Boss. Di yung gawin natin, pagduksongin natin, Boss Balat. Kaya ang ginawa ko, kare-kare ni Balat na lang yung pinangalan ko para at least nandun lang siya. Kala kasi nung iba, nang lalait ako ng may balat din sa mukha. Hindi. Ginawa ko siya kasi doon ako nakilala. Gawin ko siya sa sarili kong business. Iisipin niya nung iba, balat ng baka. So, hindi rin masyadong nakaka-open sa ibang tao. Kaya nga pansinin niyo, sir, yung logo ng tindahan ko, nandun yung mukha ko, para antimano, makita nila, kaya pala kare-kare ni Balat kasi may balat siya sa mukha. Nagsimula talaga tong pwesto ko na to as food park dati. Around pandemic, nag-open yung mga alfresco dining. Lumakas kami doon, sir. Kaya lang, dumating na yung naging open na ulit yung mga mall. So, medyo humina. So, ngayon yung mga tenant ko, parang hindi na nila kayang i-sustain yung rent. Unti-unti na silang nag-alisan. So, hindi ko naman sila napigilan na. Nang hinayang ako dun sa pwesto ko, tinuloy ko pa rin siya. Ginawa ko siyang car wash. Tapos, ito na yung last, yung kare-kare ni Balat na. Actually, sir, yung kwento talaga ng kare-kare ni Balat, trip ko lang talaga siya eh. Bakit kaya hindi natin ilabas sa market yung kare-kare? Sabi ng asawa ko, bakit kare-kare? Ang kare-kare, makakain mo lang siya, restaurant. Sabi niya, Daddy, baka hindi kayanin. Ang alam ng taga-Binyan, ganito yung presyo ng kare-kare, mahal. So, di gawin natin ang masarap. Nakaisip naman po nung lechong horno is yung wife ko naman po. Dati kasi ang ginagamit ko talaga is lechon kawali kasi una hindi pa ako marunong mag-oven eh. Parang na masyado ako namamantikaan pag yung lechon kawali kasi luluto mo siya sa oil tapos pag tinadtad mo siya may oil pa din. So isasama mo siya dun sa kare-kare. Aangat yung pinaka-oil dun sa ibabaw. So parang nakakatakot na siyang kainin kasi mantika ulit. So parang ang ginawa ko siya, nilagyan ko siya ng twist, binago ko siya, ginawa ko siyang horno. Maluluto yung lechon ko sa sarili niyang mantika lang. Doon na pinanganak na yung tawagin nilang kare-kare lechon horno ni Balat. Ang ginagamit kong horno is panga ng baboy. Actually, ginagamit talaga sa lechon, buong baboy, chinilyo, tapos belly, ulo. Bakit hindi ko siya gawing parang Joel's lang kung tawagin nila? Yun naman yung iyo-horno ko. Kaya siya tinawag na horno kasi niluto siya sa oven. Kasabihan kasi naman natanda, hornohin mo na. Ang makakain niyo po sa tindahan ni Balat, yung kare-kare ni Balat, yung ating kare-kare, dinugan, full fried chicken, kaldereta, sisig, bulalo, yang chow, at yung bago namin, yung murkon lalag. Yung fried chicken natin, nag-start ako dyan, 100 kilos lang. Ngayon, nakakaubos na ako ng 400, 300. Bali, pumapatak kasi siya ng per piece eh. Kagaya po kagahapon, Sunday, nakuubos ako ng 600 pieces na chicken. Yung pila naman po sa akin, talagang everyday po yan. Wala po nababago dyan. Umulan, umaraw. Araw-araw, mas lalo pa silang dumadami. Siguro, tumitriple pa minsan. Kaya ngayon po, naging dalawa na rin po yung kaha ko. Dati isa lang. Ngayon po, meron na akong PWD lane para sa senior lane, rider lane. Para at least, pagdating ng mga senior, diretso na po kagad sila doon sa counter po. Hindi na po sila mahihirapan.
Kaya pala, yung mga balak magnegosyo, huwag natin kaagad lagyan ng takot yung sarili natin. Kasi hindi naman pagkagising mo kinabukasan, yung binuksan mong negosyo is boom na eh. Lahat ng negosyo, parang gulong, iikot yan. Pag dumating yung araw, na dumating na sa iyo yung point na tinapik ka na ni Lord na, oh, ito na yung negosyo para sa'yo. Tingin ko, kaya mo yan. I-grab mo na siya kaagad, huwag mo na siya pakawalan. Subok lang tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa, huwag tayo manghina sa mga bagay na mga tao na nagbibigay sa inyo ng kahinaan na hindi magbebenta ya pare, ganyan. Huwag kaagad tayo magtiwala sa ibang tao. Kailangan magtiwala muna tayo sa sarili natin. Saka syempre kay Lord, yun lang tayo magbibigay ng tiwala, wala nang iba. Kung may partner ka, magbigayin kayong dalawa. Suggestion sa bawat isa, hindi pwedeng ikaw yung masusunod. Kailangan parehas kayo, kailangan lagi kayong tandem. Mga Cubs, punta kayo dito sa Kare-Kare ni Balat, Manabat Street, San Antonio, Binyan, Laguna. Pag hindi masarap, walang bayad to guys. Talaga naman, may nyaman Kenny. Manganta na mga Kap! Kainan na mga At Kap! welcome dito sa Binyan, Laguna. Nandito na naman tayo sa South para tumikim ng mga sumisikat na talaga na pagkain dito. Oo nga, para tayong nasa isang malaking handaan dahil sobrang daming tao dito. Alam mo yung parang may handaan sa isang fiesta. Dahil sari-sari ang mga pagkain in order natin. Unang-una na dyan, syempre, yung pinaka-bestseller nila dito, kare-kare na crispy version na kung tawagin ay lechon kare-kare. Meron ding dinuguan na may toppings ng lechon horno. Horno nga pala ang ginagamit ng lechon dito, kaya kapag sinabing lechon dinuguan at lechon kare-kare, lechon horno po yun. At meron din tayong isang buong fried chicken na para bang sakyapo mo lang nakita pero meron dito. Meron din tayong tinatawag nilang morcon lalag or originated from Binyan, Laguna. Yun, curious ako dyan dahil merong lokal na pagkain at bukod dyan, meron silang kaldereta. Siguro, sa horno muna tayo. Oo nga. Cheers. Subukan natin. Malutong. Hoy, Tunog-tunog. may alat. Yun yung maganda sa lechon eh, may alat yung balat eh. Kasi usually ang balat, wala namang masyadong lasa kapag dito sa atin, sa Luzon. Pero ito meron eh. Hindi kasi diba pag dinitimpla talaga yung lechon, sa ilalim lang naman, wala naman sa balat. Pero ito, kumapit yung alat, yung pampalasa nila hanggang balat. Pamaskas. Parang asin, salt and pepper lang talaga. Pero crunchy, crispy, kahit malamig, okay lang. Nag-stay yung lutong niya. Okay siya. Oh, kanina pa yun eh. Horno. Ibig sabihin, inorno siya, inoven siya. Kaya sa lechon horno. Dito tayo sa signature nila. Dahil ang pangalan ng lugar na to, Kare-kare ni Balat. so kare-kare dapat, titikman natin. Kuha tayo dito. Meron siyang horno sa top. Overload po ang version na to. So meron siyang gulay, meron pa siyang mga tuwalya-tuwalya. So bukod sa horno na toppings niya, meron din siyang baka na lamig. Meron sa loob. Yan, may tuwalyang sumama, tapos gulay, nilalagay lang yan sa kanin. Tapos meron kasama yan, bagoong, homemade, tuwalya muna, mamaya na yung lechon. Very natural yung lasa ng sabaw. Like, tikman mo, yung sauce. So, wala mo ng bago, kanin muna, tsaka gulay, and yung lechon horno. Natural na natural. Parang hindi siya yung binudburan ng MSG, hindi siya yung ginamitan ng instant powder ng pangkare-kare. Tapos hindi rin yung pinaka-peanut butter eh. Parang mani talaga eh. Natural lang talaga. For me, medyo light yung lasa ng Light. pagiging kare-kare niya. Hindi mo masyalasahan na peanut, pero nandun yung hint ng peanut, which is magsaserve sa kanya para maging kare-kare siya. Meron din siya minsan bits na makakagat mo na konting mani. Yun nga yung ano niya eh, kasi natural siya. So yan yung isang bida dito sa kare-kare niya, purong natural, walang ibang halo. Tikman naman natin itong morcon lalag. Hindi ko in-expect na ganito yung morcon. Pupat Kasi- no? Oo. Actually, ang morcon talaga na lalag or morcon ay tinatawag na morcong hubad. Okay. Ang ibig sabihin kasi ng lalag is dash into pieces. Ibig sabihin, hinimay-himay na siya. Kasi ang morcon na kinalakihan talaga natin, yung nakabilot siya, tapos nilalagyan Parang- ng sauce. Parang embutido. Oo, parang embutido, pero may sauce siya. Ito, dahil lalag, hinimay na, nakahubad siya, yung mga palaman or yung mga nakabilot dun sa morcon mismo, nakatoppings na lang siya, gaya ng itlog at bell pepper. Ang galing! Okay, Tol, wag kang uuwi, Tol. Wag kang uuwi. Wag kang uuwi. Ginawa niya lang naman yung assignment niya. Umuwi ni videographer natin. beef morcon. Hindi ko to kayang isubo lahat. Wala munang kanin. Ang sarap nito. Ay, taba to. Tingnan mo. Taba ng baka. Oh, sige, dito ka lang sa sulok. Kuha muna ako ito. Parang sabaw muna. Yung may atay-atay. Yun natin sa kanin.
Di ba? Parang pang-fiesta yung lasa. Oo nga. Ang sarap. Sobrang linamnam niya, na oily yung feel. Yung nagdadala dito yung atay na giniling. At saka alam mo, slow cook siya kasi nagmamantiga eh. Oo, ito yun eh. Yan yung gustong-gusto mo, di ba? Yung mga nagmamantiga. Tapos hahalo mo sa bahaw. Tapos susubo mo ng malaki, yung taba. Kunin ko yung itlog tapos kuha akong karne. Tanggal agad tapos itlog, kanin. Grabe yung lasa nito mga kabs. Ang sarap nung hint ng pagkahalo ng atay doon sa laman, tsaka sa sarsa. Pagka-creamy yung lasa niya na parang may cheese eh. Parang cheese yung linamnam niya. May alat kasi yung alat ng pagka-cheese. Yung alat ng cheese. Yun yung nalalasahan ko. Wala siyang spice, pero in a way, parang smoky rin siya. Yung grainy, sobrang grainy niya. Dito naman tayo. Kaldereta, subukan natin. Ito yung sinasabi niya kanina na luto sa tomato paste, no? Sauce and paste. Hindi siya yung natural na kamatis, mga kabs. Ginamitan talaga ng tomato sauce. Cheers! Subukan natin. Okay. Sweet. Matamis. Yun nga. Yun yung una mong malalasahan. Matamis. Sweet style kasi ginamitan siya ng totoong tomato sauce. Kung natural na tomato, siguro may konting asim. Pero ito, medyo sweet talaga siya. Pagkain mo, yung tamis agad yung malalasahan mo eh. Siguro dahil Filipino style, yung gamit nila na sauce. Pero nandun pa rin yung mantika ng baka, patis flavor. Okay, magmanok na po siya. Ito yung parang katulad nung sa Quiapo eh, no? 170 yung isang buo. Di ba sila lugi dito? 175 dito. 5 piso lang. Pero tingnan mo, naluto siya ng maayos, juicy sa loob, crunchy sa labas. Alam mo, nakakatuwa dito sa lugar ni Kare-Kare ni Balat kasi para siyang naging mini food park. Pero yung food park na yon, puro kay Boss Balat po yun. Lahat. Baga, meron siya dyan chow fan, meron siyang bulalo, meron siyang fried chicken, tapos meron siyang kare-kare area, dinuguan area, morcon area. Lahat ng stalls na yon, siya lang din yun. Food park siya na iisa lang ang pinaka-merchant nila. Puro si Boss B. Tapos dito, ito yung fried chicken nila. Difference dito, dun sa Quiapo, ito, walang kasamang rice. Tapos 175 to. Kunin natin quarter, check natin bago natin kainin kung pwede natin bukayin sa loob at malaman kung luto. Usok-usok pa Kumita natin tinidor kasi mainit mga kabs, no? Puting-puti, lutong-luto, mamasa-masa, walang halong pula. Oo, wala. Hindi siya ilaw. Subukan natin na walang gravy. Yung breading niya, well, straightforward naman ang lasa ng mga manok. May mga kanto fried chicken, kung matitikman nyo, yun yung common na lasa. Pero ito, meron siyang something na spices na hindi lang siya simpleng asin paminta eh. Yung Hindi balat. lang ako sure kung paprika ba or cayenne. Basta may ganong klaseng spice. Pero wala siyang garlic powder. Pero, lasang-lasa yung balat. Yung lasa ng balat. Pero pagdating sa loob, siguro kinulang pa ng konti sa marinade. Pero, may lasa naman na. Kumuha na rin ako sinawsaw ko na sa gravy. Ang wala sa gravy. Pepper flavor. Hindi siya margarine, butter gamit. Tama pepper. Pepper. Yung kare-kare nila dito, di ba? Kapag dito ka nag-dine-in, unli sarsa. Only gravy, only salsa, only bagong. Pati bagong. Galing nga. Tinanong ko to. Pero kung dine-in kayo, kung take-out, hindi pwede. Dito na kayo kumain. Oo, kasi ang laki ng dining area niya eh. Tsaka makikita mo talaga mga kumakain, mga pamilya, mga magkakaibigan. Siyempre, hindi natin kakalimutan, no? Dito naman tayo. Dinuguan na crispy version or lechon version. Meron din siyang sariling laman bukod dun sa lechon. Pero tayo, pagsamahin na natin yung lechon at saka yung dinuguan. Yung dinuguan niya parang chocolate, no? Cheers! May alat yung dinuguan. Actually, mas namang yung alat. Mas naman yung alat kaya sa asim. Pero ako mas gusto ko sa dinuguan kasi talaga maasim eh. Kadalasan pag titad, ganun eh. Pero good naman na to. Kasi di ba may mga Pilipino or may mga kumakain na ang gusto nilang way ng dinuguan, hindi yung malabnaw. Gusto nila yung makapal yung sauce, chocolating, Alam nyo, madugo. kahit hindi ito yung paborito kong version ng dinuguan, kaya ko itong kainin ng buong araw or kahit 2 araw na sunod. Okay lang sa akin. Kasi pwede na. No? Sige na, kanina muntik mong kainin yung dinuguan. Hindi, ayaw mo kung tikman yung dinuguan, dito na agad siya. Ito na. Kahit ito lang ulam mo, itong mga ganito, parang giniling yung itsura. Yan o, tignan mo. Pag hinalo mo na sa kanin, ganyan yung itsura niya o. Yes naman. Yes. Diba, nasatisfy siya doon? Hindi, masarap. Morcon. Sarap daw. Masarap. Hanggang Habs, nandito tayo sa Bebinyan, Laguna, sa may Kare-Kare ni Balat. Nasa Google Maps naman sila, so kung gusto nyo tikman, actually lahat. Kung nalilito kayo ngayong araw na to, na napapanood nyo or kinabukasan, kung anong ulam nyo ngayon at hindi nyo alam kung anong lulutuin nyo, punta na lang kayo dito kasi variety yung ulam. Napakarami. May bulalo pa nga. Oo, may bulit pa, hindi na ka lang namin nahintay, gutom na kami. Sobrang dami na ulam. May sisig pa nga. No, may sisig na lechon, no? May chowpan Ito pa. kanina tinatagtad eh. Yung mga nakikita natin sa Quiapo, yung mga
viral doon? Ang pinag-isa dito. Pinakita dito. Oo nga, may kaldereta, may corno. Ibang klase din si Boss B sa ano niya eh, Oh. style niya. Magaling. Saka mabait. Wala namang masama doon kung gagawin niya yung nakikita niya sa Quiapo kasi ang market sa Quiapo iba, ang market dito sa South iba. Magkalayo naman. Magkalayo naman, so okay lang yun. Saka yan si Boss B, mabait yan. Nakausap natin yan ng personal bago tayo mag-interview. Damang-dama ko ang kanyang dedication. B kasi may balat siya sa mukha. Balat daw. Tipin mo yun. Swerte yun. Usually, panukso yun eh. Parang pang-pantsaw yun, di ba? Parang pang-asar. Pero tinurn niya into business. Empire na to. Ang dami nito. Actually, Ang dami tao. simple lang tong kainan na to, hindi intimidating sa mga customers. Kung pumunta ka dito, alam mo na sulit yung kakainan mo. May malaking dine-in, presko, maluwag, di ba? Tama. Hindi kami bayad Sinasabi ko lang yung experience kasi namin. Kasi bilang kami na bumibisita dito, kung ano yung na-experience namin, parang mga regular na customer lang. Makain kami sinishare lang natin. customer, nagbabayad tayo as a regular customer. Kung ano yung in-order namin, yun din yung binabayaran. Paliwanag tayo ng paliwanag dyan. Ang saya ng explanation ko. Actually, yung bulalo, ako na po nagsabi last minute, huwag na isali. Kasi kapag naglatag po kami ng maraming pagkain, nakakalain nyo, libre lahat yun. Hindi po. kaya, Ito bawat isa in order namin. Dahil ayoko magmukhang sponsored, ayoko magmukhang, ay, inutusan sila magsabi na masarap. Hindi ganun yung dito. ang sabi nga ni Boss B, pag di masarap, huwag kang magbayad. Huwag ka na lang magbayad. Uy, magbabayad tayo. Hindi, ibig ko sabihin, kung ikaw, hindi ka nasasarapan, at hindi ka nasatisfy, or hindi ka natutuwa sa experience mo, hindi wag kang magbayad. Pero, lagi mong tatandaan at iisipin na lahat ng negosyo na nandito ay pinaghihirapan at pinupuhunan na. Yan, ang sermon. Hindi nagbabayad yan. Hindi nagbabayad. Parang nasa sermon ah. Bayad ako ah. Ay, bayad ka Ako kaya nagbayad dyan. Ay, naman. Thank you to lang. Joke lang. Biglang mo nabawi. Tol, happy birthday. Happy New Year. 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 Happy birthday. Happy holidays, Cab Station. Sa lahat ng mga nanonood sa amin, thank you again. Kasi hindi kayo nagsasawa sa mukha ni Cab Chess. At kaya Hoy, salamat dun sa mga nagko-comment at nanonood nung Tanawan episode namin. Nag-enjoy talaga kami dun, totoo. Oo, lalo na ako. Nung pinanood ko yun kagabi, ito na. So, ibig sabihin, Monday ngayon. Pinanood ko siya kagabi, takam na takam ako dun sa Suman at Sabao. Nung pinapanood ko yun, nagutom din ako. Sabi ko nga sa kanya, dahil nasa Laguna na tayo ngayon, punta ulit tayong Tanawan, Batangas. Pwede naman. Gusto mo mag-take out ng ano dun yung kakanin. Oo. Pero meron din daw dito sa Binyan, mga ganon. Siguro, tingnan natin pa kung makakadaan tayo sa mga ganon. Pero ito pa lang, sapat na sa akin. Di namin mauubusin to kasi syempre gusto namin i-share sa mga kasama na. Ayan po sila, ayan po sila. Ayan po sila. Yes! Thank you, Chow Food Call, sa lagi Ay. kasama sa amin at si Itor. Yan, thank you. Magkapatid po yan. Alata ba? One last shot ng kare-kare bago maupo ang mga kasama natin, no? Kuha tayo nito. Excited na kumain. Kami naman. Ito na, one last shot. One last shot. Ito na, kare-kare. Bigyan natin ng pechay, tapos ito, bagoong, saka horno. Sabay mo sa kanin. Toppings mo. Ayan. Oh, kita mo, meron tayong ano, may PR dito. Baka maganda. Mm. Station, ito talaga. Kami ni Jess, dito kami. Bago lang daw to, sabi ni Boss. Kakalapas lang dito na, Boss B. Kahapon lang. So yung mga galing na dito, malamang wala pang ganito nung pumunta kayo. Banyo. U-turn, balik, Balik. Bili. bili. Sabi sa inyo, kaya ko itong ubusin. Nagpipigil lang ako. Wag, tiran mo sila. Naghihintay na sila. Powerful yung lasa, very rich, oily, very nice sa bibig. Tawag kasi dito, Morcong. Kung lalag. Morcong lalag. Iniisip ko nga kanina, hindi pa siya dahil lalaguna. Walk lang. Oh! Wow, bahala. Uy, gutom na kami. Thank you, Cab Station. Out ko na tayo, Cab Chess. Tama na yung pagkain. Ay, it's Thank you, Caps Nation. Order na lang tayo ulit kanin para kay Jumbo. Maraming salamat mga Caps. Lalo na yung mga umaabot dito sa dulo. Nakikita namin yun kasi nagko-comment sila. Alam nila anong nangyari sa dulo. Oo Diba? nga, nakikita nila at na-appreciate namin lahat mula umpisa hanggang dulo na pinapanood niyo yung mga video namin. Ibig sabihin, hindi kayo nagsasawa sa mukha niya. At niya. Nakakatanggal ng pagod ng kahit puyat, kahit malayo ang mga biyahe. Napakagandang gamot nun nung nangyayaring mga ganong comment. We are Salamat. grateful. We are so blessed with you guys sa Caps Nation. And we appreciate you all, Cab Station. Kaya naman, Maraming salamat. Muli po, hanggang dito na lang. Ako,
Si Caps Chen. At ako naman si Camera Woman na gutom-gutom kanina at sarap na sarap sa Morcong Lalag from Laguna. Tabi mo na dito yan, baka mawala pa. Namubulol-bulol na ako. At ito po, Auntie Malas TV na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag na huwag yung kakalimutan na lagi niyong tatandaan. Na mag-cheers tayo. Sarap ng malamig na Coke. 0. Di ba ganun sa handaan? Pag marami kang kinain, tas Coke ang inumin mo. Sarap. Oo, nakakabusog. Busog dito, busog dito. Kasi pagdating dito sa Kare-Kare ni Balat, ay talaga namang manyaman. Kenny! Bye and peace out. Bye-bye! Let's go. Gas station! Kain tayo. Repil lang ako rice. Medyo nagbabakal ako. Nagbabakal kanina. Teka, sino magtatakip niyan? Ay, eto na kasi ready na to. Ay, si Boss B. Boss B, Tama mo, Boss B, para matapos na. Salamat, Boss B. Thank you, Boss B. May Caps tayo dito. Saan pa kayo galing, sir? Ay, galing pa po ako ng Cainta Rizal. Grabe naman, nakamotor Yun. pa no? Dumadayo pa. Pakay ko sana, pupunta ako kay Chef RB. Pero ang nangyari, sa radyo siya on a Monday. Pero nakita ko si Caps Chess and the whole gang. Oh my God! Let's go! Oh my God. Shoutout kay Chef Arvid. Galing daw siya sa inyo. Ayan. Ako nga po pala si Ryan Nanon, aka Sneaky 2.0, back in the building. No! Naman! I'm a fan since day one. Uy, thank you, sir. Thank you, Oh my thank God. you. Coincidentally, nakita ko si Caps Chess doon. Nagsushoot. Ako naman rat-rat ako ng rat-rat. Oh my God. Oh my God. Grabe. Sir, maraming salamat sa pagsuporta mo since day one. And at the same time, hit like and subscribe. Team Camlas sa Caps Chess na page. At Oy! yung Camp Control pa pala. Oy, pati yung sa'yo, sir. Sa'yo. Akin naman, established pa lang naman. Sneaky 2.0. Yung page ko is SLICKY2PT0. Yun lang. Oh, okay. Yun. Nailagay natin dyan yun. Ayan. Oh. Salamat. Ingat pa uwi, sir, ha? Salamat. Ride safe, ride safe. Ang Always ganda ng po yan. motor ni sir kasi. Oh, ano yan? Ano yan? Baka nangunguha ng tip na may tip. Hindi, lagi May nangunguha ng tip na may tip dito. Ay, naglagay pala. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Boss B, thank you, thank you. Thank you sa time na binigay nyo. Salamat. Sana makatulong tong video na to. Kahit pa paano yung mga umabot sa dulo na to, pumunta dito sa Kare-Kare ni Balat. Talaga naman, panyaman, Kenny! Bye, peace out. Tapos magtatakip si Sir. Oh. Ayan o. Una. Mga pala, ako na mag-close. Sneaky 2.0 back in the building. Peace! 안아주겠니